Ito mga kababayan, yung mga maiinit na balita ngayon as released by the Presidential Communications Office and through the Philippine News Agency. 150 million na halaga ng smuggled at frozen agri-goods nasabat ng pamahalaan sa 6 na warehouses. Kita ninyo yan mga kababayan ko? Ito yung patunay na hindi totoo yung mga black propaganda laban sa ating Pangulong Bongbong Marcos na pinabayaan niya yung smuggling. Patuloy po na gumagawa ng mga actions yung ating administrasyon para sawatain yung widespread smuggling dito sa ating bansa. At ginagawa ito ng ating Pangulo despite the tensions na nangyayari po sa issue ng West Philippine Sea. Hindi po nadidistract yung ating Pangulo sa kanyang mga regular activities sa mga domestic problems po ng ating bansa. And that includes ito pong problema sa agrikultura at sa smuggling din po. Pati sa paglilinis ng hanay ng kapulisan dahil sa involvement po sa droga. Mamaya ibigay ko sa inyo yung mga progress ng balitang yan after this. Huwag kayong nagpapaniwala po doon sa mga marites na vloggers. Matindi po, oh. Ayan, mga smuggled pong frozen agri-products. So sabi rito, the Bureau of Customs reported that a series of inspection of 6 warehouses in 3 cities in Metro Manila yielded 150 million worth of agricultural products including frozen meat and fresh fruits. In a statement, sabi rito, the Bureau reported that the operations led by agents of the Customs, Intelligence and Investigation Service, Manila International Container Port, proceeded to 6 cold storage facilities located in the cities of Caloocan, Manila and Navotas after the issuance of letters of authority by Customs Commissioner Bien Rubio on April 12. Ngayon, sabi rito, natagpuan doon sa mga warehouses ang mga imported agricultural products, frozen beef, pork, chicken, round scad, squid, and fish products including fresh fruits such as apples, oranges, grapes, and kiwi from China with an estimated value of 150 million pesos. Malamang yung mga sabit dito na mga suspects na engaging in smuggling po, tunog Chinese yung mga pangalan. Kita ninyo? At galing China yung mga smuggled na mga produkto po. Kaya economic sabotage yung ginagawa po ninyo. Economic sabotage ng aming bansa. So sabi rito, right now our team is a well-oiled machine running after these smuggling groups. The operation showed how our officers work day and night to make sure these products will not make it to our local markets. Law enforcement and border control are challenging works, sabi po niya. Borders, in particular, are dynamic environments. We hope we are sending a clear message to these groups that we will never tire. Hindi niya kami mapapagod sa pagtutugi sa inyo na mga smugglers dito sa ating bansa. Ngayon, sabi rito, in a related statement, Senator Sherwin Gatchalian said rampant smuggling of tobacco and alcohol products in addition to agricultural produce also results in billions of losses in revenues.
The government imposes excise tax on alcohol, tobacco, cigarette, and vapor products, petroleum, automobiles, non-essential goods and services, sweetened beverages, and mineral products. And smuggling of these products deprives the government of much needed revenues necessary to finance various programs in projects in sustain economic growth and development, sabi po ni Senator Gatchalian. So, ito po yung patunay na tuloy-tuloy ang operations ng ating mga authorities laban sa mga smugglers dito sa ating bansa. Taliwas sa mga propaganda ng mga dilawang DDS at ng mga disgruntled na dating BBM vloggers. Huwag kayong nagpapaniwala sa kanila. Nainggit lang ang mga yan kasi patuloy na nagtatagumpay yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Ito yung detalye mga kababayan ng sinasabi ko kaninang balita na pati yung paglilinis sa hanay ng PNP, patuloy po yon na tinututukan ng ating administrasyong Bongbong Marcos. And in fact, sabi rito, review on police drug links out in 2 weeks, sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos. An internal review on the reported link to illegal drugs trade of top police officers will be out in 2 weeks. Nakita ninyo kung gaano kaseryoso yung ating Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang trabaho na ayusin yung mga problema sa ating bansa. Hindi siya distracted ng kung ano-anong problema po. Lalo yung issue ditong mainit sa West Philippines. Hindi siya distracted. Sabay-sabay niya po na ginagawa. Sabay-sabay niya pong ina-address. Natututukan niyang sabay-sabay. One at a time po. May schedule siya eh. Kaya too busy yung ating Pangulong Bongbong Marcos sa pag-saayos ng kalagayan ng ating bansa. That includes yung kaninang sinabi ko sa inyo, yung anti-smuggling campaign. So sabi rito, President Ferdinand Bongbong Marcos on Tuesday assured the public that the investigation of PNP personnel may be concluded in less than a month after the government conducted the process in a thorough and gradual manner. So sabi niya po, the conclusion niya of the review has not been easy because it is very complicated. It is a very complicated system that the government is dealing with. Kaya wag masyadong nagmamadali. Sabi nga, slowly but surely. Di ba? Hindi naman tayo pwedeng umaksyon on the basis ng chismis. Di ba? We have to be very careful because we have to be fair. It has to be just. Paliwanag ng ating Pangulong Bongbong Marcos. So sabi niya, malapit nang matapos. I think in another 2 weeks or so, we'll be able to finish that. At least 49 police personnel were alleged to have a hand on the cover-up of 6.7 billion worth of shabu confiscated in October 2022. Itong mga bagay na ito hindi nagawa mga kababayan ng previous administration. Ang ginawa lang ng previous administration, magdaldal sa media. Diba? Tokang dito, tokang doon, daldal dito, daldal doon. Hindi manalinis po yung anay ng PNP. Ito nga po, biglang nagsipaglitawan yung mga bad eggs, bad elements sa anay ng PNP. Lumalabas ang dami po na sangkot sa illegal trade, drug trade. Para lang yung nangyari sa Negros Oriental. Di ba?
Ngayon lang siya magkakaroon siguro ng hustisya yung mga naging biktima doon kasi umaksyon yung ating Pangulong Bongbong Marcos. So sabi rito, Marcos assured the police forces that the government has nothing against them, saying they are in fact his administration's partner in ensuring peace in order. But he called on the members of the PNP to cooperate in the undertaking as the government has to address the proliferation of illegal drugs as well as ensure a credible and well-functioning police force in the country. At mangyayari lang yan pag nalinis yung hanay sa mga scalawags dito po sa mga tinatawag na ninja cops. So sabi niya, the police have to be with us. They have to be on our side. We cannot do it without them. Ganun lang kasimple yun. We have to have a good functioning police force. Now that there should be also a mechanism where those who have succumbed to temptation anya must be brought to account para naman mabuwag natin ang mga ganyang klaseng sistema, sabi ng ating Pangulo. So alam na ninyo kung sino ang totoong strong leader. Of course naman anya, Mr. Maravillas. BBM lang anya yung sa kalam talaga. Walang maraming daldal at walang yabang. Refined, mga kababayan kong magsalita. Hindi yung tulad ng yung previous administration. Sige lang ang pangmura. Tapos yabang dito, yabang doon. Tulad ni Bato, nangyari sa panahon niya ito, mga kababayan, yung matinding krimen na nangyayari sa Negros Oriental. Pagkatapos, ito naman po na mga ninja cops. Tapos sasabihin niya na sarapan niyang pagsasasakalin. Ba't hindi mo sinakal noon pang panahon mo? O di ba? Ang galing lang kayo sa mga ganyang mga statements para palakpakan yung mga madaling mauto. Kasi re-election sa 2025 kaya dapat laging litaw sa mainstream media. So, kailangang magpasiklab. Huwag kami. O ngayon, yung mga police officials, mga kababayan na sabi, sangkot sa alleged drug raid cover-up, dinisarm na po. Reklamo sila ngayon. Kasi sabi nila, paano naman anya kami kung bultan anya kami ng mga sindikato? O di magsi kayo ng refuge muna sa kampo. Huwag na muna kayong lalabas habang yung proseso ng investigasyon ginagawa. Problema ba yon? Kayo naman. Takot kayo na baka risbakan ng mga sindikato, di dyan kayo. Sanay naman kayo na tumira dyan sa kampo, pero wag mo na munang mag-armas. Pending the investigation ng ating mga authorities, ng DILG, ng NAPOLCOM, dito sa sinasabing cover-up ng 6.7 billion pesos worth ng droga. Ganun lang yun eh. Ngayon, kung hindi kayo sabit tulad ng sinasabi ninyo, kasi deny kayo ng deny, di sigurado naman na makakabalik kayo sa posisyon ninyo. At saka, ibabalik sa inyo yung mga service firearms ninyo. Meantime, kasi may duda sa inyo, kailangan talagang i-disarm kayo. Di ba? Ganon lang yon, mga kababayan. Huwag gawa ng alibay para makalusot. Hindi kayo lulusot sa ating administrasyong Bongbong Marcos ngayon. Umayos kasi kayo lahat. Kasi bagong Pilipinas na po tayo. Hindi na yung dati. Bagong Pilipinas, bagong muka.
may prinsipyo, may isang salita. Pero yung ating Pangulong Bongbong Marcos, sabi niya nga doon sa previous statement niya, kailangan anyang gawin natin ito. And you should be with us. Kayo mga matitinong pulis, dapat kampi kayo sa ating gobyerno, hindi sa sindikato. Di ba? Ang nagsisildo kasi sa inyo at ang pinasok ninyo po, pagiging pulis, hindi pagiging kriminal. Yan ang problema po sa atin eh. Pumasok na pulis para maging sindikato. Mag full-time syndicate na lang po kayo para may distinction yung pulis sa syndicate. Di ba? Saan ka nakakita na pulis ka? Ikaw pa yung nagbibinda ng droga. Pwede ba yun? So anyway, mga kababayan, yun man lang po. Baka lang gusto ninyo po itong itry. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas na mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo po itong itry. Ningxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Ngayon, yung mga inquiries po ninyo, dumiritso na lang po kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos! Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.